Hello po mga kababayan at kaibigan, no? Welcome back sa ating second channel, si Tokis Birador, no? Ito po yung second channel ni Simply Tokis Vlog, no? Just in case lang po dahil baka maipasara yung ating channel. Just in case lang po ha, gumawa po tayo ng another channel, no? Kung tulad nung di inaasahan, kung ano man po yung mangyari doon sa Simply Tokis Vlog. So meron tayong fallback. The same lang po, pero dito tayo lang po ay magbibigay ng maiksi na ating opinion at komentaryo, reaction sa mga ilang maiinit na balita o issue sa ating bansa, lalo na sa political arena. So eto po yan, dito lang po tayo sa loob ng sasakyan. Even though mainit, pagtsatsagaan na natin kasi maiksi lang naman. Kayang-kaya na siguro nating pagtiisan ito, parang nasa loob ka lang ng sauna. Para po tayong tinutusta na sa loob ng oven, no? Mga 8 minutes tamo na ito. Okay, so wala po tayong may papakitang article sa inyo, direktang opinion, reaction at komentaryo po ito, no? Pero atin pong nabasa sa mga balita, lalo na sa social media, mga online news, ito pong mga awayan, no? Kasi gawa ng si Bilasang Pusit, no, Duterte, na nag-iingay, no, nagpa-interview pa, kaya pa lang magpa-interview, hindi kayang pumunta doon sa kanyang bad hearing. Dinidepensahan niya yung action niya, no, yung mga akusasyon niya tungkol sa House of Representatives, pero hindi niya madepensahan yung mga misdeeds, mga disallowance na may pruweba naman. Yung mga akusasyon niya, mga walang pruweba Sabi niya mayroon daw video recording, merong mga dokumento. Bakit hindi ilabas? 'Di ba? Bakit hindi mo ilabas para maniwala naman kami na merong collusion between this group, 'di ba? Hindi puro ka lang talak, walang talas, ika nga nila, 'di ba? Ano ngayon yung pinangangalandakan nila na impeachment daw, no? Pinagbibintangan niyang House of Representatives na meron daw nilulutong impeachment sa kanya. Ang nangunguna daw po diyan ay si ACT Teachers Representative Franz Castro, no? Pero anyway, pinabubulaanan po diyan yan ni Castro. Ang gusto lang naman ng Makabayan Black, yung minority sa Kongreso, ay sagutin niya ng maayos yung mga sinabi ng COA report about doon sa disallowance niya nung time niya sa DepEd, no? Ang dami po mga kababayan no? Biruin niyo yung 73.28 million pesos disallowance yan nung 2022. Parte po yan ng 125 million pesos budget niya na ginastos niya lang ng 11 days galing sa kanyang CIF, no? At the same time, meron pa ulit pinababalik na 12.3 billion pesos na mga pondo na hindi naman nagamit nung time niya ng DepEd, no? Yung mga ano ba yun, yung mga pagkain, no? Mga yung kanyang feeding program para sa mga bata, no? Yung mga spoiled food, Nutriban, rotten milk, mga ganon, no? Talagang misappropriated, no, na hindi nagamit ng tama. Yung mga laptops, libro and other learning materials na tengga lang, kailan lang nilalabas ulit, 'di ba? Sabi ni Senator ni Secretary Angara na 50% na yung nailalabas ng mga reading score materials from their logistic na hinayaan lang ni Tamilmil. Ngayon, ang isa pang blow yung pinababalik sa kanya yung 246 million na nakalagay sa mga unauthorized, remember the word, unauthorized bank accounts. So gumawa sila ng mga bank accounts na hindi naman aprobado, nilagyan nila ng milyon-milyong pera. Anong gagawin nila doon? So pag hindi na yun nahanap, hindi na binaliwala na lang, kayo na mapunta yung pera. Diba? Kung yung tatay niya pa ang nakaupo dyan, wala na. Binraso na yan.
Oh, di ba yung tatay niya galit sa mga auditors ng COA? Ang sabi niya noon ilaglag nyo na lang sa hagdanan yung mga yan. O di ba mga killer talaga? Mga mga salaula kumbaga akala natin we have this conception na magagaling, mahusay ang mga Duterte. Yung pala lumalabas ngayon na yung mga akusasyon ng mga minority dati, sila Trillanes at yung kasamahan niya ay parang may katotohanan. Loko-loko yun Nung tinitignan itong gago na ito, may nagbabay kaya sama ng tingin Oh, ay tatawagan ko siya ng 911, lapit lang ng pulis dito. Di ba? Oh. Masang gano biglang bumalik si gago Nasana siya? Nawala Pasensya na, nawala siya Kailangan natin siyang tignan Ayun, layo niya na. Pag nakita siya ng pulis, yari siya. Mga suspicious ang galawan mo. Nawala tayo. Balik tayo mga kababayan at kaibigan. So, yun po ang tanong dito. So, sino ang magpapile ng impeachment kay sa kanya? Kasi sabi na nila Castro, wala, hindi totoo yan. No? Walang nag-uusap dito yan. Kung may nag-uusap lang, baka yung mga kakampi niya, tapos sinasabi lang na binibintang sa Makabayan Black. Ha? So kayo mga kababayan, I think that is those yung mga offenses niya. Kasi sabi ni Manix Dalipe, grab yan corruption yan. Kung hindi niya maididepensa at papatunayan ng COA na totoo kasi inaapila niya ang request nga ni Manix Dalipe, bilis-bilisan ng COA yung pag-aano sa apela niya. Kung napatunayan talaga ng COA na disallowance yung 73.28 million, and aside from that, ano pa yung mga misdeeds, mga paggamit niya ng pondo sa maling pamamaraan, grounds for yan, yung graft and corruption, plunder po mga kababayan. Kaya delikado siya. Pwede siyang masampahan ng kasong graft and corruption. Ang sabi nga ni Elizalde yung chairman ng Committee on Appropriation, daig niya pa si Napoles, na inaibidyo na natin yan. Daig niya pa si Janet Napoles na pidap scam queen. Siya siya? Corrupt. Tapos ibibintang niya, sabi niya, mga ilang mambabatas na kinuhanan daw yung budget niya ng 5 billion pesos sa DepEd. Para daw po yun sa eskwelahan ng mga bata. Sino yun? Sino yung nanguha ng 5 billion pesos? Bakit hindi mo sabihin? Para at least may madballjack namin, mapagsabihan namin na bawal yung ginagawa nyo. Ngayon, balik tayo sa sa impeachment, 'di ba? Loss of public trust, graft or corruption. Pwede po 'yan, mag-file ng impeachment. Kung wala sa Kongreso, wala sa Makabayan Black, sa Kongreso actually, yung Makabayan Black, yung dating Gabriela Party List Representative, si Masa, sabi niya pinag-aaralan na ng mga lawyers nila. Labas yun kasi pwede po yun ordinary citizen, magpapile sila ng article of impeachment, kailangan meron lang mambabatas na magi-sponsor, yung tatanggap, sila ang tatayo doon. Ang sabi pa ng iba mga kababayan, si former Senator Sonny Trillanes, yan, si Trillanes, pwede yan. Pwede siyang mag-file. Nagpa-file nga siya ng mga kasos, di ba? Pinile niya ng kaso si Digong, si Bongo, si Bato. Sino pa? Si Pulong, saka yung bayaw niya. Kung kayang gawin yun ni Senator Trillanes, why not? Mag-file ka ng impeachment para lubos-lubusin nyo na. Para naman makabawi-bawi kayo. Pati si Leila de Lima, bawian mo. Dahil pinakulong ka ng 7 years, wala naman palang matibay na ebidensya. Planting evidence lang. Di ba? Tama, mali. So kayo ba? Payag ba kayong ma-impeach si Sara Duterte? Kasi sabi ng kakampi niyang si Pantaleon Alvarez, suicide daw. Suicide at makakasira sa political career ng mga mambabatas na oo sa impeachment ng BP. Kumbaga sabi ni Pantaleon Alvarez, wag niyong galawin yan. Untouchable ang Duterte. Really? Sige nga. Sige nga, kayo nga dyan.
Takot ba kayo sa Duterte? Takot ba kayo kay Alvarez na nagsasabi lang na puro angas lang naman, parang si Amy Marcos? Ha? 32 million daw ang makakasagupa ninyo? Payag ba kayo? May 32 million ba silang mga Duterte supporter? Ha? Oh, sige nga. Sige, hamunin natin. Hinahamon ko eh. Mag-file kayo. Tingnan natin kung anong mangyayari. Oh. Lahat ng kakampi ng Duterte, tandaan ninyo, sa susunod na eleksyon, ibasura ninyo. Kung yung sinusuportahan yung mga mambabatas ay re-election at kumampi sa Duterte, sorry na lang, no? Wala. No vote. No vote sa lahat ng kakampi ng Duterte. Dahil yan, mangbabraso lang yan. Pag nanalo sila, ang loyalty nila ay sa Duterte or kay Kibuloy. Yun lang yan. Si Bato, si Go, si Amy, sino pa? Kakalkalin natin sila. Ano ang loyalty nila kung kay Digong at kay Kibulok sa Kojik, no? Alam nyo na. Sewer, no votes. O kayo ba? Isa pa, payag ba kayo na zero budget o yung tamang budget lang ang ibigay kay Bilasang Pusit Duterte? Okay, kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye bye. God bless.